Nandito tayo ngayon sa welcome signage ng Itogon. At kung mapapansin nyo, napakalaki, 3D. Dito sa ating likuran, nandito yung Antamok Open Pit Mine. At makalipas ang ilang minuto mga biyahero, nandito na tayo ngayon sa may tulay na matatagpuan dito sa may barangay Tinongdan. Sa ilalim nito, itong Agno River, tapos sa taas makikita nyo yung mga nagtataas ng mga kabundukan. Sa video ito ay bibisitahin natin ang ginagawang kalsada dito sa bayan ng Itogon na kung matatapos ay kukonekta sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Ipapakita namin sa inyo ang mga magagandang tanawin na nakakubli sa mga kabundukang ito. Susubukan nating akitin ang maputik na kalsada mula sa mga gumuhong lupa na dulot ng bagyong Christine. Sige, tingnan natin. Banatan natin to. Isa na namang panibagong adventure ang ating pagsasamahan. Tara mga biyahero at sama-sama nating libutin at silipin ang mga pinakatinatagong yaman ng Pilipinas. Isang mapagpalang umaga mga biyahero at welcome back sa ating YouTube channel. Nandito tayo ngayon sa welcome signage ng Itogon. At kung mapapansin nyo, napakalaki, 3D. Dito sa ating likuran, nandito yung Antamok Open Pit Mine. So yan, dating minahan. At ngayon ay napuno na ng tubig. So parang naging lawa na siya. Dito sa paligid natin, yung mga kabundukan na sakop ng Benguet. At dito tayo pupunta banda sa may Itogon. Makikita nyo yung Sea of Clouds, napakaganda. Halos binalot niya na yung bundok. Dito tayo ngayon sa may Buhat to Itogon Road. At yung mga kalsada dito may mga landslide dahil kakatapos lang ng bagyong Christine. So Sabado ngayon mga biyahero, gagala ulit tayo. Ayan, mayroon tayo dito makikita mga landslides gaya ng ganyan. Magaga tayo ngayon mga biyahero. Oras natin 8:26. Umalis tayo ng bahay mga 6:30. Malapit lang tong ruta natin ngayon at mag-explore lang tayo dito parte ng Itogon. Maraming magaganda dito mga tanawin na makikita natin along the way. So this is gonna be an exciting adventure mga biyahero. At kasama ulit natin ngayon si Mark, si MJS Adventures. Subscribe din siya mga biyahero, pabuti natin ng 1K. At syempre si Kali, ang ating Honda AD160 Mapteng Poblasyon. Ayan, ito na tayo sa may Mapteng Poblasyon. Oh. Yan, stop over muna tayo dito sa may kalsada mo, pero makikita nyo dito yung nagtataas sa mga punong kahoy. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung mga sanga niya, no? Laki. Dito tayo sa may Mambola Bridge. Ganda dito, may ilog dito. Wow, uy, grabe lakas ng tubig. Lakas ng tubig mga bero. Yan yung umagos papunta doon na Agno River. May falls doon, no? Mini. Lakas kasi ng ulan kaya ganyan yung tubig. Kahapon meron pa yung bagyo eh. May kon pa siya. Buntot pa dito sa Baguio. So Benguet. Ganda ng puno. May mga bulaklak. Lakas ng agos ngayon. Tinongdan. Dito na tayo ngayon sa may barangay Tinongdan. Ito. Ito meron ditong Mount Bidawan and Ave Maria, Poblasyon Itogon, Benguet. Welcome to.
Ito yung daan kaso maputik ngayon mo, pero tingnan nyo yung tatasin nyo. Pupunta doon. Mayroong grotto sa taas. Ganito yung tsura. Historical mountain situated within the boundaries of barangays Dalupirip, Tinongdan, and Poblacion. It is used to be the rail locals and missionary visiting these barangays long before the opening of the road network. Yun o, 1,240 meters above sea level. 3 hours to summit, 3 to 4 hours. Medyo kun pala to. Mataas din. Tapos napakahaba ng kailangan mong lakarin. Oo. Oo nga no. Pilgrimage Sanctuary, may Mose Forest, may footbridge. Pwede. The next. Solid. Nadaanan natin dito sa may Tinongdan barangay. Yung Mose Forest pa lang, okay na eh. Alam na natin sa next. Meron dito landslide mga behero dito sa parte ng Tinongdan barangay at na-clear naman nila. Meron ng daanan ng sasakyan pero ito nga maputik at saka may mga butas na may mga tubig. Kaya doble ingat pa rin dahil madulas yung ganitong klase ng kalsada. Tapos dito ka mag-washing. No, 'di ba? Ayan, dito na tayo sa may Binga, Baloy, Giset. Ha? Sa left. Left side. Okay, so dito sa left side natin mabero dito yung Binga Dam. Sa kabila naman, Mount Ugo, tsaka Tinongdan Elementary School dito sa may right side. So dito tayo sa right side pupunta dahil pupunta tayo ng Mount Ugo. Joke lang. Pupunta tayo dito sa may Lusod community kung saan dumadaan yung mga papunta ng Mount Ugo. Pero pang trail bikes kasi yun mga behero. May mga jeep din pala dumadaan dito. Ayan, sa baba natin makikita natin dyan yung Agno River. Ito, rock slide na natin ng doble ingat kapag dadaan tayo sa mga ganitong klase ng kalsada kasi hindi mo alam yung pagbagsak ng mga bato. Unknown roads and foreign places that we're traveling through. At makalipas ang ilang minuto mga behero, nandito na tayo ngayon sa may tulay na matatagpuan dito sa may barangay Tinongdan. Sa ilalim nito, itong Agno River. Tapos sa taas, makikita nyo yung mga nagtataas ang mga kabundukan. At doon banda may hanging bridge. Pupunta pa tayo doon banda sa mga rice terraces mga behero. So marami pa tayong makikita. And crowds are always few. When I get lost with you, we'll stray away from the avenue. We'll stray away from the avenue. Getting lost is time not wasted, as long as it's with you. Wala pa, hindi pa tayo nakakadaan dito. Grabe to, biliblib na liblib. Lalo mamaya dun sa may community, kung makakaabot tayo dun mga behero.
Kasi yung kalsada nila hindi pa ata sementado. So mapapa-adventure tayong malala. Kung sakali man na medyo okay yung kalsada, na hindi ganun kalalalim yung lubak at saka hindi ganun kadulas, pwede nating suungin yan. Ito Tanangdan Elementary School. Wow. Ganda nitong dinadaanan natin, oh. Ang sarap dito maghamok. Hanap tayo mga spot, mga behero. Hamok tayo. We could fall asleep where the land and ocean meet. Wake up to the sounds of no one around. And as the sun comes up the glow. Yan. Ito yung pwede tayo bumaba dito. Baba muna tayo dito. Tingnan lang natin tong rice terraces. Wow. So come away with me. Let's break free. Just you and me. Oh, Ituloy natin dito mga behero at tignan natin yung dulo nito kasi may dead end dyan banda sa unahan. So makikita natin dyan yung rice terraces na isa. May isa pa ditong malaki, hindi natin masyadong malapitan kanina kasi yung kalsada dito medyo mahirap. Grabe. Ayun. Ito na yung katuloy. May kalsada rin dito. May naglalaro mga bata. Slow down lang tayo. Ay. O yan. Ito na mga behero. La 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 la. 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 Dito tayo galing sa left side mga behero, dito na tayo ngayon sa right side at tumbukin na natin tong kalsada na to. Ito yung medyo mahihirap na mga kalsada kasi malubak talaga dito. Grabe mga behero. Ang saya dumaan sa ganitong klase ng lugar, ganitong klase ng kalsada. Oh, may pugo. Mga wild na pugo yun, mga behero. Oo, ata. Watch out for tricksters, wolves in sheep's clothes, the raw chameleon
Ayan, meron ditong gas station. So, hindi kayo mamumblema sa gas nyo. Dito tayo sa may Tinongdan pa rin nata to. Sa part ng Itogon, mga biyahero. Papunta tayo dito sa may Lusod community. Ito yung community dito sa taas ng bundok. Parang isolated sila eh. Sila lang nakita ko dun sa Google Map na nandun sa bundok na yon. So, malapit-lapit lang pala. Tapos after nun, yun na yung papunta ng Mount Ugo. Pwede nating i-trail yon, pero or pwede yung trail bike doon, pero hindi ko alam kung kakayanin natin kasi bumagyo, baka maputik yung daan, tsaka hindi tayo naka trail bike. Pero si Bit nga eh, susulong natin kung saan saan. Ito pa kayang si ADV. Pero okay pa naman yung kalsada dito. Baka hanggang doon sa Lusod community. Ganito yung kalsada sementado. Ang sarap dito. Kapayapaan. Sobrang tahimik lang. Diyan na, pwede na dyan. Your thoughts are waves in the mind's sea, and surf the ones that carry you to good company. 'Cause bloodthirsty vampires and their scam artist cons, I won't give your moments back when they're gone. So take care of yourself. Andito na tayo sa parte ng kalsada na kung saan malubak na, mga biyahero. Ito na yung hindi pa sementado na part. So titignan natin kung hanggang saan yung kakayanin natin. Ito medyo banayad pa naman. Banayad gaming pa naman tayo. Wow. Isipin nyo, mabero, kung naging sementado to at tuloy na lang masemento hanggang doon sa Mount Ugo, maraming mga pupunta dito, mga riders at mga turista. Yan, no? Kita nyo naman yung mga tanawin na nadaanan natin kanina. Napakasulit nun, mga biyahero. Talagang kapag nandito ka ay mamamangha ka eh. Makapigil hiningang mga kabundukan, mga tanawin na makikita nyo. Grabe. Ganda. Wow, grabe, mga biyahero, ang ganda. Ay, maputik. Mukhang maputik, mga biyahero. Umulan talaga kasi kahapon. Ay, bumagyo. Hindi umulan, bumagyo. Ay, maputik na. Ay, maputik na dito. Tingnan natin kung meron tayong makuhang spot dito. Medyo malalim yung putik eh. Hindi naman siya ganun kaputik, pero malalaki kasing bato tsaka lupa yung naghalo. Tsaka loose gravel. Sige, tingnan natin. Banatan natin to. Oh, mahirap daan dito. Ah, may dito lang pala man. Nag-landslide ata.
Sige, tingnan natin kung may chance tayo dito sa taas. Wow, nice. Doon lang pala yung maputik na part. Nag-landslide ata doon. Ay, dyan din, maputik din mga bero. Ginagawa ito talaga dito. Hanggang dito lang tayo. Pangit. Hanggang dito lang tayo. Pwede natin lakarin na lang. Saan? Pwede naman, lalakarin na lang. Ay, kaso yun nga, walang pagpaparkan. Lubog dyan talaga. Sobra. Naman siguro. Wait lang. Pero ba't na ganito? Ba't may duman kanina sa sakyan? Oy, 4 wheels yun eh. Hindi, wala siyang buwak pa kasi. Wala akong ay, hindi ako makakaliko niyan kapag kun eh. Tulak pagka bumaan. Baka bumaan din. Hanggang saan ba yan? Doon lang, sa may baka. Dito, mga... Okay na dito sa akin, sarap. Oh shit. Pangit ng kalsada. Oo, wait lang. Mga bahero, hindi natin kakayanin dito. Masyadong mataas yung putik. So back off tayo. Natawan kasi yung bagyong Christine eh. Kaya may mga landslide dito. Medyo malalalim yung putik. Sa next, balikan natin to. Naka trail bike na tayo. Pagod, nakakapagod. Nakakapagod pala. Okay, so balik tayo dun mga behero. Hanap tayo ng spot na pwede nating pahingaan, maghamok tayo, and then enjoy natin tong paligid. Dito pa lang naman sulit na mga behero eh.
mga behero, pero wag na nating i-risk. Medyo mahaba-haba kasi ito eh. Balik tayo, balik. Ito yung nag-landslide din. Okay, sana yung daan dito eh, kung medyo tuyo-tuyo, kakayanin hanggang taas. Pero dahil ganito yung kondisyon ngayon ng kalsada, hindi tayo pinalad mga behero, pero at least nasilip natin yung bungad. Ang ganda ng kalsada dito, lalo yung mga pine trees, para siyang maliko yung vibe dito mga behero. Layo rin pala nun ah. Layo rin pala nang naabot natin eh. Ito yung bungad na to. Medyo malambot dito na part. Hirap. Malapit na mabero. Nice adventure. Ay, salamat. Nakarating din tayo dito. Intense. Yan yung first time natin na isabak si Kali dito sa mga ganitong klase ng kahahaba ng off-road or rough road. Huy, ang cute na malilit kambing. Ayos. Ayos. Feet up on the dash and the calling open road. Road trip classics on the radio. Alright mga beron, dito tayo ngayon sa may kalsada bago yung off-road. Yan. Ito yung ginagawang kalsada yung pinuntahan natin kanina. Patas yan dyan, papunta dun sa may Lusod Community. So yung kalsada na to, pag tinuloy-tuloy mo dyan, tatagos to ng Mount Ugo. Pero trail bikes lang ang nakakadaan dun. At yun yung pinupuntahan ng mga hikers. May mga nag-hike dun. Tapos yung tagos nun, baka may kalsadang gagawin, i-connecta dun sa may Nueva Vizcaya. So, tignan natin kung anong magiging kakalabasan nitong kalsada na to kapag natapos na. Pero napakaganda ng tanawin na nandito mga behero. Kita nyo naman yung kabundukan, pine trees. At yung mga waterfalls na makikita dyan sa may kabundukan. If you follow me tonight, I'll walk with you for life.